lang po ng sige po, Tito Boy. By the way, yung gagawin po natin, meron lang po akong inihanda na 3 question po para sa inyo. Or less. Hello? Gusto niyo po? Good morning. Okay lang. Good morning. Good morning. Lahat. O, English, Tagalog yun na. Ayong puntag sa inyo. May buntag po. Naibalo ko dito na daghan Bisaya. Kasi Bisaya man eh. Yes. Ang Davao, isa sa Bisaya. Di ba? Yes. Okay. Mindanao. Kaya maayong buntag sa inyong tanan. Ang Tagalog, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin. Pwede ba pakitaasan ng taas ng kamay na nakakilala sa akin? Sa Pupunti na no? video lang po. Alam ko, totoo yan. Kasi ako nakikita lang ninyo sa video. Opo. Pero ngayon, masaya ba kayo? Nakita nyo akong personal? Yes! Masayang Palakpakan sarili natin. Yan ang gusto. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, masaya ako nakapunta ako ngayon dito. Yes. 4 na taon na hindi ako nakapagsalita sa ganitong sistema. Totoo yun. At saka bago ako magsalita, ipakilala ko ang sarili ko mismo ngayon para makilala niyo ako. Ako, si Boy Baay, na dating tricycle driver at construction worker. Grade 3 lang ang pinag-aralan ko dahil sa kahirapan ng aking mga magulang. Akala ko noon na wala nang mangyayari sa akin. Kaya, salamat ako sa Diyos na nakikita ko ang DXN. O, sino pa? Ang tanong yung question sa akin. Gusto ko sagutin ang tanong, pag kaya kong sagutin. Huwag lang mathematics. Oo nga. Question. Ayan, nagsisimula pa lang tayo. Napaka-emotion. Palapakan naman natin si Tito. Yes. Diba? Pero alam niyo po, meron po ako napapansin. Okay lang po ba, Tito Boy, before po tayo mag-proceed sa question? Pwede ba, interviewin ko muna si Tita Rosita? Kasi nakikita po kasi medyo emotional si, di ba? Ano po yung nararamdaman niyo po ngayon? Sige po, okay lang po. Palapakan po natin sila. Sige po. Sorry lang ha. Kasi po rin. Kasi... For years kasi kami na hindi na nag-extend. 6 years pala. Wala nang pumasok ang pandemic. Hanggang na-stroke siya. Ngayon lang siya ulit bumalik. Siguro kung hindi siya na-stroke, siguro crown ambassador na rin kami. Kaya lang, maraming salamat din sa DXN dahil sa loob ng 6 years, hindi kami nag-network. Pero yung sinasabi ni Sir Rakis kanina, yung habit pa rin namin ng DXN. Yes. At sa tulong ng DXN, naging crown diamond kami. Yung lifestyle namin, yung success namin, yung financial free namin, time freedom namin, lahat na nakukuha po namin. Kaya naging emotional po ako dahil kasama ko na po siya dito. Pinilit ko talaga siya na sumama para ma-motivate ulit siya. Yes. Gusto ko po talaga siyang summer. Ako po ang pumipilit. Punta tayo. Kasi galing po kami ng South Luzon. Bagong lipat lang po kami sa Mindanao ulit. Pero ako taga Mindanao. Kaya doon po kami nag-network sa Luzon. Umuwi lang kami na Mindanao dahil po sa kanya.
nag-for good na po kami. Kaya pasensya na po talaga kasi kumbaga na-feel ko yung emotional dahil buhay ulit siya. Yes. Dahil po sa product ng DSL, yung sinasabi na hindi ba mawala ang lahat, wag lang po ang DSL. Lahat po may time freedom, lahat ng financial freedom, lahat na po. Sa loob ng 6 years, hindi na po kami nag-DSL, pero yung tinatawag na yung habit po namin DSL talaga. Yes. Maraming salamat sa DXN dahil binigay niyo po lahat sa amin. Nagkaroon na po kami time freedom. Yes. Nakikita niyo naman po sa Facebook lagi, di ba? Lahat po yun. Dahil wala po lahat po galing po sa zero kami. Parang tinatawag na rank to riches. Dahil po sa DXN. Yes. Noon po una nag-start kami, ang araw ginagawa namin gabi, ang gabi ginagawa po namin araw. Mula nung nag-start po kami sa DXN, nagtutulungan po kami mag-asawa. Bakit ginawa namin DXN? Puti story lang ha. Dahil kami po walang anak. Sino mag-alaga sa amin wala kami pera? Diba? Ito para sa mga nanay, mag-asawa, pagtulungan po kayo. Darating ang araw, magiging ganun din kayo sa amin. Na kahit nagkaroon po siya nagsakit, kung wala kami sa DXN, iwan lang. Nagpapagawa kami ng bahay, nasa ospital. Tuloy-tuloy, akala nila ihinto. Sabi ko, hindi, tuloy. Lahat po yun. Tweet by DXN, maraming salamat talaga sa DXN. Yes. Gawin niyo po, huwag niyo po gawin pero ang DXN. Gawin niyo po habit ang DXN. Correct. Gawin niyo lahat, yung mga asawa magtulungan po kayo. Dahil lahat po yan, kayo rin makikinabang. Lalo-lalo na po yung may mga anak. Gawin niyo po ang DXN. Dahil makikinabang yung mga anak niyo balang araw. Maraming salamat. Ayun, palabangan po natin sila. May Ganun po. question lang po, ito po yan. May question lang po ako, Sa 6 years na yun, na-mention niyo po yung 6 years na yun, hindi po talaga kayo nag-DXN. Hindi po kayo nag-network. Hindi po sila nag-network. Hindi po. Tama? Kasi po, Okay. Now ngayon, ito po yung question ko. Sa 6 years na yun, na hindi po kayo nag-network, bakit nakabili kayo ng Toyota Fortuner na bago? yan ang sinasabi na investment na, no? Malakas pa tayo. Wow. Kaya pa kaya, gusto mo. Yes po. Kaya sa lahat ng malalakas ang katawan, habang malakas kayo, trabahuin ninyo ang DSN. Tama. Investment ninyo ang DSN. Yan ang tunay na investment. Yan ang unang hindi scam. DSN. Yan ang DSN na ba rin? Mapagkakita. Yes. Palabangan po natin. Now, another question po, ito po, dito Sita. Pwede niyo po ikwento kahit 1 minute to 2 minutes lang. Paano po kayo nag-start po ng DXN? Yes. Paano po? Sige, Sige. kwento ko. Tama-tama, para sa inyong lahat. Hindi lang sa amin, sa ating lahat. Ikwento ko to sa inyo para maniniwala kayo. Kaya pa na natin. Wala pa lang imposible. Ako, yung sinasabi ko kanina, grade 3 lang ang pinag-aralan ko. At bakit yung grade 3 lang? Kasi ang magulang mo, mahirap. At saka, nalipat kami sa walang eskwelahan. 10 kilometers bago ang eskwelahan. Ang magulang ko, ayaw pumayag na iwanan ko sila. Maliit pa lang ang bata, kaya hindi na ako. Kaya nung lumaki ako, wala pa nag-aralan, wala na akong inaasahan. Ngunit, pinag-isipan ko, mag-try ako pumunta ng Maynila. Kasi ako taga Mindanao, Agusan del Norte. Yun ang probinsya ko. Nagpunta ko Maynila, nagtrabaho ako ng construction. Bakit?
Wala akong natapos. Yun na, ganito lang. Tapos sa construction, nagtrabaho ako ng tricycle driver. Sumubok pa ako, sumama sa mga nagkrisyo. Kaya lang, buwan lang. Sure, stress lang. Okay. Okay, totoo lang. Kaya pasalamat ako sa DXN. Nung na-invite kami sa DXN, una, ayaw ko maniwala. Sabi ko sa DXN, scam yan. Ako mismo, matigas. Pero nung naunawaan ko ang DXN, sabi ko, Ma, sasali tayo sa DXN. Yayaman tayo. Palagpakan ang gusto ni Mangan. Yes! Gawin na. Kaya, ang ginawa namin, nagpa-register kami sa DXN. At mula nung na-register kami, kasi narinig namin sa speaker noon na kailangan gumamit ng produkto kung gusto ko ng masinso, yun ang ginamit namin. Alam nyo, ang ginawa namin, pinalitan namin lahat ng produkto namin naggamit sa aming bahay. Ah! Woo! Bang. At saka, kahit nag-tricycle drive pa ako, nag-network din ako. Bawat tao na makakausap ko, bawat tao na makasalubong ko, kinakausap ko. Hindi ako nahihiya Dapat lang. para sa kapatanan. Hindi ako naluluko. Ang lahat ng sinasabi ko, totoo. Sabi ko sa kanila, mag-DXN tayo. Kasi ito yung magbigay sa atin ng kayamanan. Oo, totoo yun. Ako ang applying ni Mark Lee Lopez. Kami. Sinabi ko ni Mark Lee Lopez, subukan natin mag-DXN. Pag magkilala mo ang gusto ang DXN, maniwala ka, yayaman ka dyan. Kaya sabi niya, yes, subukan ko. Yun. Kaya wala noon, yun, ginawa namin ang DXN. Sabi niya, na ang araw, ginawa namin gabi. Yun. Hindi kami tumitigil sa pang-network. Kasi ang inaasahan namin na magkakaroon kami ng investment. Kasi ang DXN investment, pag malaki network mo, yun ang pinakamagandang investment na hindi mawala-wala. Hanggang napuruan kami ng staff agent. At ang check-in namin noon, ang staff agent kami, hindi ko lang sabihin.